nutrisyon na makukuha natin sa pagkain natin? Kapag kasi hindi natin ito alam, maaaring magkamali tayo at isipin nating sapat na ang nutrisyong nakukuha natin sa ating mga kinakain. Yan, buti naman at naunawaan ninyo ang pinag-aralan natin. Sige, Bible story na tayo. Sige po, Kuya Eric! Kahapon ay natunghayan natin ang tungkol sa pagsugo ng Panginoon kay Propeta Eliseo sa anak ng babaeng Sunamita. Muli pong nabuhay ang anak ng babaeng Sunamita. Tama, Bensi. At nakita nga natin yung mga nakakahangang ginawa ni Propeta Eliseo. At syempre, yun ay sa tulong ng Diyos. Pero ngayon ay iwan muna natin sandali ang kwento tungkol kay Propeta Eliseo. At kilalanin muna natin si Naaman. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Ikalawang Hari sa 5:1 hanggang 6. Si Naaman nga na punong kawal ng hukbo ng hari sa Syria ay dakilang lalaki sa kanyang Panginoon at marangal sapagkat sa pamamagitan niya'y nagbigay ang Panginoon ng pagtatagumpay sa Syria. Siya rin na may malakas na lalaki na may tapang, ngunit may ketong. At ang mga taga-Syria ay nagsilabas na mga pulupulutong at nagdala ng bihag na mula sa lupain ng Israel na isang dalagita. At siya'y naglingkod sa asawa ni Naaman. At sinabi niya sa kanyang babaeng Panginoon, "Manunawa ang aking Panginoon ay humarap sa propeta na nasa Samaria. Kung magkagayoy pagagalingin niya siya sa kanyang ketong." At pumasok ang isa at isinaysay sa kanyang Panginoon na sinasabi, "Ganito't ganito ang sabi ng dalagita na nagmula sa lupain ng Israel." At sinabi ng hari sa Syria, "Yumaon ka, at ako'y magpapadala ng sulat sa hari sa Israel." At siya yumaon, at nagdala siya ng 10 talentong pilak, at 6,000 putol na ginto, at 10 pangpalit na bihisan. At kanyang dinala ang sulat sa hari sa Israel, na sinasabi, "At pagka nga dumating sa iyo ang sulat na ito, ay talastasin mo na aking sinugo si Naaman na aking lingkod sa iyo, upang iyong pagalingin siya sa kanyang ketong." Si Naaman po pala ay isang malakas at matapang na kawal. Kaya lang may kapintasan siya, meron siyang ketong. Kaya pinapunta po siya ng hari ng Syria sa hari sa Israel para magpagaling po ng ketong dahil nabalitaan niya po na may taong nagpapagaling ng ketong sa Israel. Ano po kaya ang sagot ng hari nang mabasa na po niya ito? Yan naman ang alamin natin bukas. Kaya huwag kayong liliban sa panonood ng Bible story. Ang mga masusustansyang pagkain ang dapat nating kainin. Iwasan ang mga makakasama sa atin tulad ng artificial at mga junk foods. At kung minsan ay hindi natin maiwasan ang pagkain ng mga iyan, dala ng pagkakataon, may tagubilin ang Biblia. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng unang Timoteo sa 4:4. Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Ano ba ang kahalagahan ng pagkain ng masustansyang pagkain? At anong benepisyo ang makukuha natin mula rito? Bukas, kung lolobin ng Diyos, pag-aaralan natin ang benefits of eating nutritious foods. Nasasabi, mag-aral muli, mula pagpasok hanggang pag-uwi. Nasa isipan kong palagi ang pag-aaral. Matagal ding di tayo nagkita, at ngayon nga'y balik eskwela. Magkakasama sa ligaya ng pag-aaral. Ang karunungan ay ating kailangan, ang edukasyon lunas sa kamangmangan. Ngunit higit sa lahat ay ang aral ng Diyos na
hanggang dito mga bata, bukas, God willing, ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! KNC Show, will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show, will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Ang masusustansyang pagkain. Dahil nabalitaan niya po na may tao na nagpapagaling ng ketong. Kaya lang may kapinsanan siya. Kapintasan? Tama, Bensi. Nakita nga natin yung mga nakamangmang.